Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating live. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay ito pong patungkol sa kay Gatchalian na sumabit po doon sa isang motorista, sa isang sasakyan na meron pong plate number 7 na nakatalaga po sa mga senador lamang. At ito po nga, hindi po pagdalo ni Digong bukas sa Quadcom. Mga naduwag po yata. Yan ang atin pong topic ngayon. Shoutout po sa mga makakapanood nito, sa mga magre-replay, sa mga mag-share, magko-comment, magla-like, sa mga darating pa po na mga viewers. Hello po sa inyo. Yan. Ay, Merlita Berhel de Dios. Ayan, shoutout po Kuya Jerry Cortez. Ayan, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Kuya Jerry Cortez, ayan. Kala ko Jenny Cortez. Tingnan mo sa aming ate. Ayan, shoutout Kuya Jerry Cortez. At nandyan din si Ate Beauty kanina, kahapon pa yata to. Ate Beauty, Ate Flor Benavides, Naininita Umali. Meron po dyan nag-comment, etong si Isko Dabe, sabi po, nakakaawa ka naman, Makmak, promise, nakakaawa ka talaga. Ayan, wag po kayo maawa sa akin, wala akong kaso galing kay General Torre, wala po akong kaso ng sedition, sa kaso ng, ano ba yun, obstruction of justice, inciting to sedition, wag po kayong maawa sa akin. Nakakakain pa naman po ako ng tama at nakakainom pa naman ako ng gusto kong inumin. Nakakakain pa ako ng gusto kong kainin. Kapag po siguro kumbaga hindi ko na makain yung gusto ko, doon po siguro nakakaawa na ako. Maawa po kayo doon sa mga may kaso. Sa akin po, wag kayong maawa. Ayan. Ate Flor Benavides, good evening, Makmak Tamsak Dan. Ayan. Ate Flor Benavides, ngayon lang ako magtatanong sa'yo. Ikaw ba'y pro Duterte o pro BBM? Minsan kasi nakikita ko yung comment mo, parang pro Duterte ka eh. Thanks sir, kakagising ko lang po. Keep up your good work. God bless you. Ay, thank you Kuya Jerry Cortez. Mario Caberio, shout out from Cebu. Ayan. Actually, ito ay meron lang po kasi kung gustong kumbaga i-record lang na video. Sabi ko, i-live ko na nga lang. Mag-live na lang ako para makapagkwentuhan din po tayo. Unahin na natin 'to, baka may mauna pa. Unahin na natin 'to, etong etong patungkol po dito sa balita na ito. Ayan. Okay, play na natin. Ito po yung patungkol po doon sa okay po, Ate Flor Benavides, okay po. Salamat po. Okay, good eve. Shoutout dito sa Dagupan, Mama Tia, ayan, shoutout sa mga taga Pangasinan. Okay, puntahan na po natin to, Nahuli na ang driver at may-ari ng SUV na may plakang 7 na nag-viral matapos na illegal na dumaan sa EDSA busway at nagtangkapang mambangga ng isang lady enforcer. Para sa update, nasa linya si Gerard de la Peña. Gerard, sino itong driver at may-ari ng SUV? Cheryl, lumutang na ang driver at ang may-ari ng luxury vehicle na nahuli sa EDSA busway na may plakang 7. Inharap kanina ng Land Transportation Office sa media ang driver ng sasakyan na si Angelito Edpan at ang mga kinatawan ng kumpanyang Orient Pacific Corporation na siyang nakapangalan sa rehistro ng sasakyan. Ayon sa LTO, mismong ang kumpanya at ang driver na ang lumapit sa kanila. At Cheryl, kinukwento ng driver, galing sila sa isang restaurant sa Parañaque noong linggo, sakay ang isa pang kapwa niya driver at dalawang investor ng kumpanya papunta sa isang mall sa Ortigas. Nagmamadali raw siya dahil sumakit ang kanyang tiyan, kaya niya naisip na ipasok ang sasakyan sa EDSA busway. Wala naman daw siyang intensyon na sagasaan yung enforcer ng DOTR SAIC na nandito sa kanya, Cheryl. Totoo ba yung bali-bali? Ayun di ba? Wala naman daw intensyon. Maxi, shoutout sa'yo At Channel Paris, hello po.
Di ba wala naman daw intensyon na mambangga at nato-toilet lang daw, kaya daw po nagmamadali. Gano'n lang yung makipag-usap ka ng maayos. Ah, sir, ma'am, naku po ma'am, kaya ako dumaas ng EDSA busway, taing-taing na ako. Ma'am, lalabas na, nakadungaw na yung buntot. Diba? Gano'n lang yung gano'n na sinabi niya. Taing-taing na ako, ma'am. Naku po, hindi na talaga kaya, ma'am. Ma'am, please, taing-taing na ako. Diba? Baka doon po, mapatawad pa siya. Pero yung ganyan, nako, alam naman natin, nako, hindi, mga palusot na lang yan, yung mga nato-toilet. Diba dapat on the spot na ganon? Tignan nyo ma'am, uutot ako, may kasamang igit. Tignan nyo ma'am, uutot ako. Talagang lalabas na ma'am, taing-taing na ako eh. Kaya lang, mga ganyan, mga ano na lang yan, palusot na lang yan. Alam nyo sa totoo lang, kay Sherwin Gatchalian, mayor namin yun eh, sa Valenzuela. Marami akong kamag-anak dyan sa Valenzuela. Talagang mahal na mahal po ng mga taga Valenzuela ang mga Gatchalian kasi talagang magagaling, progresibo, talagang inuuna ang serbisyo sa taong bayan. Pati yung mayor ngayon ng Valenzuela. Alam niyo po, wala namang masama sana eh, di ba? Kaya lang, naka-plate number kang 7 eh. Diba? At kapag ikaw, naka-plate number ka ng number 7, diba? Number 1, 1, 7, 8, yan ang alam ko eh, 1, presidente. Ewan ko kung ang 2, vice president. Ewan ko kung ano yung number yun sa senador. Pero 7 at 8, kasi meron ako dating, meron akong, meron kaming kamag-anak na ayan. Meron kaming kamag-anak na dating congressman. Ay 8 yung nasa kanyang plate number pag nakikita ko pag dumarating number 8 eh. 'Di ba? Kapag ikaw meron kang ganyang plate number, meron kang malaking responsibilidad sa taong bayan. At kasama diyan sa responsibilidad na 'yan, ang pagsunod mo, ikaw ang mas dapat sumunod sa batas trapiko. Kasi, pag hindi ka sumunod sa batas trapiko, inignore mo ang batas trapiko at ikaw ay nandyan sa ganyang sitwasyon. Diba? Parang yun nga number 7, kita nyo nga, hindi nyo nga mahuli. Tapos kami, huliin nyo. Diba? Parang, unfair sa mga maliliit na kababayan natin o mga normal na o mga regular na motorista lamang. 'Di ba ginawa yung EDSA busway at ilang beses nang publiko, ibinalita na kapag ikaw ay hindi entitled dumaan diyan, hindi pwede. Senate President, I think Presidente, House Speaker, mga PNP na merong legitimate na lakad o meron silang operation, ganyan, emergency, at bus lang talaga ang pwedeng dumaan diyan. 'Di ba? Ang problema, nakita ka na, pinahinto ka na, ayaw mong huminto, 'di ba? Meron talaga kayong malaking pananagutan diyan. 'Di ba? Kung talagang ikay taing-tae, nato-toilet ka, sabihin mo, labas mo yung mukha mo, ma'am, parang awa nyo na, taing-tae na ako. 'Di ba? Hindi ko na po kaya, ma'am. Lalabas na, ma'am. Masosuffocate na po sa utot ko yung mga sakay ko. 'Di ba? Di ba ka maintindihan ka pa nung babae, ma'am, kung gusto niyo, ma'am, iwanan ko tong lisensya ko, babalikan ko po kayo, taing-tae lang po talaga ako. Kaya lang di ba, mas pinili ang kumbaga ipakita, 7 ang plate number namin, hindi nyo kami pwedeng pigilan. Parang ganun di ba, Ate Amira, na Emilda Talaugon, shoutout po. Kuya Pogi, si Kuya Pogi, dapat yan, tinikita na lang,
pagmultahin, pinalaki pa ang issue, ganyan nangyari kay Nebriha. O yun nga po, na muntik pa silang magkasuntukan ni, ni Bong Revilla. Biminda Cabanes, ayan, hello po, good evening po, Elizabeth Arciosa. From Singapore, Elizabeth Arciosa, ayan. Salamat datang kay Saya Live. You pergisi ni Hari-Hari. Kaka Elizabeth. Ayan. Di ba totoo naman yun kung natatay ka talaga, kung talagang natatay ka. Di sana sinabi mo nung time na yun. Balitang may kamag-anak silang senador. Cheryl, kanina sa press conference dito sa Land Transportation Office, hindi kinumpirma ng isang opisyal ng Orient Pacific Corporation yung links nila sa isang senador. Pero alam mo, Cheryl, base sa pagre-research natin, itong Orient Pacific Corporation ay parte ng WELEX group of companies na pag-aari ng pamilya Gatchalian na kung saan nga ay bahagi itong si Senator Sherwin Gatchalian. Cheryl. Okay, yung plaka, peke nga ba yung plaka nila na numero 7? Cheryl, kanina pinapaliwanag sa atin ng LTO na yung plakang nakakabit doon sa sasakyan, yung dito sa Cadillac Escalade, wala raw attempt na kopyahin yung legal na plaka na protocol plate na 7 na ini-issue sa mga senador. So, hindi ito maituturing na peke kasi meron naman daw talaga nagmamanufacture ng mga commemorative plates o itong mga ganitong klaseng plaka. Hindi ito maituturing na peke pero... Hindi commemorative plate yan, tingin ko. Anak ng teteng, saan ka nakakita nung gagawa ang LTO ng commemorative plate na makakalito sa taong bayan na ang iisipin ay, naku, Escalade 2, ay, senador, number 7, ay, senador may sakay nito, senador to. Kahit naman hindi senador, ba't gagawa ng ganyan ng ang LTO? Katarantaduhan yan. Ito ay may karampatang parusa na unauthorized use of plate. Cheryl. Okay, so commemorative plate na number 7, meron? Oo, tama, Cheryl. Di ba? Nagtataka kahit yung kahit yung newscaster. Di ba? Nagtataka commemorative. Aba, para sa mga Kumbaga, sa dinisenyo lang yan siguro parang pinapaliwanag sa ating kanina ng LTO. Ito yung mga plaka na commemorative lang o yung parang temporary lamang. Okay. Of all the numbers, bakit ganun yung numero na nagkataong pa na connected itong Orient Pacific Corporation sa mga lahat, Senator Win Gatchalian is a senator. Oo, yan, Cheryl. Yan yung gustong malaman ngayon ng LTO, kaya mag-i-issue sila ng show cause order doon sa kumpanya para ipaliwanag ito. Kasi mismo yung kumpanya kanina, tinatanong din namin sila kung aware ba kayo, alam nyo ba na merong nakakabit na 7 na plate dito sa inyong sasakyan na nagkakahalaga ng mahigit 18 million. Ang sabi rin ng kumpanya kanina ay iniimbestigahan pa rin daw nila ito. Cheryl. Okay. May iba pa bang plaka na na-recover sa mga salarin? Cheryl, yan, wala na tayong nakuhang impormasyon dyan. Wala nang ibinigay na informasyon ang LTO kung meron pa silang ibang plaka na nakuha mula doon sa kumpanya o doon sa sasakyan. Okay, Cheryl. ang kanyang rason ay sumakit ang kanyang tiyan. Itong driver ba ito? Yung driver ng company, yung nagda-drive? Tama, Cheryl. Company driver ito at yun yung kinukwento nga niya. Parang galing sa isang restaurant sa bandang Parañaque yung sakay ng sasakyan at ito ay dalawang investors di umano ng kumpanya at sila ay papunta doon sa isang mall sa isang mall doon sa Ortigas. Kaya hinatid lamang niya ang mga ito at yun nga nagkataon na sumakit ang kanyang tiyan kaya niya naisip na pumasok sa loob ng EDSA busway para nga naman daw mas mabilis yung kanyang pagmamaneho. Okay. Cheryl.
hindi naman excuse. Maraming ganyan ginagamit na. Lumang storya na yung ginagawang excuse na sumakit yung tiyan. Whether sumakit yung tiyan niya or hindi, alam niya na mali yung ginawa niya. Ano ang pananagutan? Anong mga kaso ang kakaharapin niya? Tama yan, Cheryl. Kanina nga, parang on the spot, hindi ko alam kung optics lang ito. Sa harap na kung saan meron itong multa na 2,000 pesos. Ito yung parang attempt daw na saktan yung yung isang lady enforcer na nanita sa kanya. Although sinasabi niya hindi naman daw niya sinasadya dahil automatic yung sasakyan, kapag nabitawan mo ng konti yung preno, iaandar ng automatic yung sasakyan. Yung isa pang kasalanan na yung isa pang sanction na ipinataw sa kanya ay disregarding traffic sign. Kasi alam naman nating lahat bawal nga pumasok doon sa EDSA busway. Kahit may malinaw na signs na meron lamang mga authorized na sasakyan na pwedeng pumasok doon. At yun ay 1,000 pesos ang multa. At doon sa unauthorized use of plate, 5,000 pesos ang multa para doon, Cheryl. So yun lamang ang... Barya lang, di ba? Barya lang yan. Diyos ko, magkano lang yun? Parang 12 pesos lang yun. Kung 12,000 lang lahat ng equivalent ng multa. Parang 12 pesos lang yan sa mga kumpanya na yan. Di ba? Pero di ba, kung yan po ay normal na motorist, ano lang, kumbaga katulad nun, yung mga motor na pumapasok diyan, di ba? Talagang grabe kung habulin, grabe kung harangin. Walang nakakaubra. Nakikita niya kahit na mga motor, 'di ba, pumapasok diyan sa busway, malayo pa lang talagang hinaharang na. Yung iba nga nagkakanda semplang haharang ng saik. Pero eto, 'di ba? Hindi talaga naharang eh. Yan ang mahirap talaga dito eh. Namin nakita tayo dito eh. Nasaan ba 'yon? Parusahan yan, kahit senador yan, sabi ni Ate Amira. Di ba? Dapat alisin na ganyang ugali ng matataas na gobyerno gaya ng Amerika. Kahit gaano kataas ang gobyerno, pag nagkamali sila, hinuhuli talaga. Yun nga po. Kay Kuya Pogi, dapat yan tinikita na lang. Pag multahin, pinalaki pa ang issue. Ganyan nangyari kay Nebria. Tinikita naman daw. Okay? Kaya lang kasi tumakbo yun eh. Kay Kuya Pogi, bakit kay Chavit Singson parang hindi lumaki ang issue, 100K ang katapat ng MMDA pero mamahaling sasakyan ang dala ng driver niya. Nagbigay yata siya ng tig 100K doon sa humuli. Doon sa humuli. Na Emilda Talaugon, hello po. Ate Grace Hermino, paano namin siya iboboto kung ganyan sa simpleng batas ng kalsada ang kanya mismo ang hindi makapalo? Oo nga, at nasa elite status of living kayong mga gatyayan pero public servant ka, Senator. Kung ako yan, tatanggalin ko yan. Diba? Kasi nakaladkad ang pangalan ko eh. Diba? Kung ako si Sherwin Gatchalian, tatanggalin ko yan, yung driver na yan. Kahit ilang taon pa sa akin yan. O kaya gagawin kong delivery driver na lang. Na Emilda Talaugo, na huwag sila mag-public servant. Tama po. Sabi ni Kuya Pogi, hindi talaga patas ang mundo. Malayo ang mahirap sa mayayaman. Kapag namatay ang tao, pantay-pantay tayong haharap sa hukuman upang atulan ayon sa ating ginawa. Na Emilda, protekta ng kanilang kayamanan, kaya sa politika silang pamilya. Kuya Odileno, hello po. Mila Valdez, ayan, shoutout po ha. Thank you ha. Kahit gabi, kahit na ano po, nandiyan po kayo, kahit na disoras na. Pag lumabag sa batas, kaya sa palagay ko malayo ang tingin ng mga taga-Bisaya sa taga-Mindanao sa taga-Maynila na mga Tagalog ang tingin nila abusado, mapagmataas at mayabang. Kaya nagkakaisa sila kapag may Bisayang botante. Ang mga ibang yun lamang ang mga kasong kakaharapin? Oo, Cheryl, tama yun. At yun nga, bukod pa doon ay pagpapaliwanagin din yung kumpanya kung bakit sila meron bakit sila gumagamit ng ganoong plaka. Regardless, kahit na commemorative, di ba? Sa commemorative plates ba ay both plates sa harap at sa likod ay dapat parehong di ba dapat mayroon yun talagang kung ano yung plaka ng sasakyan? Kasi both, di ba, front and back ay numero
7 yung makikita mo eh. Oo, tama yun, Cheryl. Kaya yun yung iimbestigahan din ng LTO kung bakit, kung talagang commemorative plate lamang ito o temporary plate, bakit parehong bahagi ng sasakyan ay yun ang plaka. Alam naman natin kapag commemorative plate, dapat nandoon pa rin yung original na plaka ng iyong sasakyan. So yun yung magiging bahagi ng Putya, parang ano to. Parang may pinagtatakpan ng LTO dito. Harap likod pala may commemorative plate eh. investigasyon ng LTO kapag nasamon nila yung mga kinatawan nitong Orient Pacific Corporation. Kailan daw haharap sa kanila itong Orient Pacific Corporation? At dahil obviously may violation, ano yung kakaharapin ng kumpanya? Because they should be responsible and monitoring, they should know na may ginagamit silang number 7 na, well, as they said, commemorative plate. Oo, tama yun, Cheryl. Sa ngayon wala pa tayong impormasyon kung kailan naharap ito, no? Kasi yung show cause order ay hindi pa rin naibababa. So we'll know later on kung kailan yung mismong date. And tama ka, kailangan natin kulitin ng LTO tungkol dyan dahil kailangan managot itong kumpanyang ito doon sa maling paggamit ng plaka, Cheryl. Yung commemorative plate, binitbit ba nila para masuri? Kasi nung una, ang sinasabi ng LTO nung na-interview natin sa kanila base sa video, fake yung plaka. Ngayon, iba na yung storya. Posibleng commemorative plate. Oo, hindi pinakita sa amin kanina yung mismong plaka, pero yun nga ang paliwanag kanina ni LTO chief ay ito ay wala namang attempt na kopyahin talaga yung mismong protocol plate. So yan yung mga Anong walang attempt? Yun ang kakabit ni. 'Di ba? Nakakabit na nga doon. Paano naging walang attempt? Andun na mismo yung plaka nakakabit. Paano nangyari na yan ay hindi ginusto na ikabit diyan o magtangka na kopyahin yan? Andun na nga nakakabit na nga ginagamit eh. Ano ba naman to? kasama doon sa investigahan nila. Okay, isa rin, paano ba nagkakaroon ng lisensya or ng permit na mag-create o mag-produce ng commemorative plate? At saan nanggaling itong commemorative plate na 7? Kasi hindi ka naman basta-basta, di ba? Sabi mo nga, it's not an attempt na kopyahin yung mga ibinibigay sa senador. Bagkus ito ay commemorative plate. Pero hindi naman anyone can just make a commemorative plate, hindi ba? Oo, hindi ko lang alam yung mismong yung mismong patakaran ng ng LTO, pero last I've heard ay parang gusto ng LTO na totally i-ban na yung paggamit ng commemorative plate, pinagbabawal na yung paggamit. Hindi ko lang alam yung Eto, kung hindi pa dumaan to sa EDSA Baso, hindi pa magkakaalaman, hindi pa natin malalaman na may gumagamit ng sasakyan na number 7 na commemorative daw at konektado yung kumpanya sa isang senador. yung mismong batas ngayon. But in terms of yung paggamit ng protocol plates na 7, kanina na pag-alaman natin, Cheryl, hindi pala automatic na ibinibigay ito sa mga senador. Kasi each senator pala is assigned parang 2 pairs of plates. At iyon ay by request. Hindi siya automatic na ibibigay porque kay nanalo bilang isang senador. So, kailangang i-request din. So, yan yung mga titingnan nila yung guidelines sa paggamit. Although kung magkakaroon ng revision sa policy ng paggamit ng mga ito, ay nakadepende raw ito sa Malacanang or sa ating mga mambabatas. Dahil ang LTO daw ay tagapag-implement lamang nitong mga policies na ito at hindi sila gumagawa. Yung doon sa number of sets ng plates ng bawat government official na bibigyan, diba? Ng special plates. Pero you might wanna look into yung sa commemorative plate. Paano ba? Meron ba talaga? May nag-apply, I don't know if you apply that, meron ba nagpa-approve na pwede silang gumawa ng commemorative plate na number 7? Sino ito? Ilan ang allowed sa mga commemorative plates na ganyan? 'Di ba? Kasi para alam natin, kasi sinasabi nila it's not fake. So parang malabas, I mean, ano siya? Legit yung kanilang plate na 7 as commemorative plate. Hindi lang as
someone from the Senate. Oo. Yun din, Cheryl, yung kaya nagkaroon sila ng multa na na 5,000 pesos for unauthorized use of plate dahil itong 7 na plate ay hindi talaga pinapayagan. Kung yung pagkakagamit ng 7 as commemorative plate ay hindi pinapayagan. It's inappropriate, kaya may multa rin ito na 5,000 pesos. Okay. Kamusta yung lady enforcer? Humarap din ba? Pinatawag din ba para makaharap nitong driver na ito? Kanina, Dapat hindi na lang nilang sinabing commemorative kasi medyo mas lalong gugulo eh. Kasi ibig sabihin ng LTO naglalabas ng commemorative plate na merong nakalagay number 7. Kasi ang alam ko kapag kunwari, katulad noon, nagkaroon dati commemorative plate, yung tito ko nagkaroon niya, nakalagay Kalayaan. Hindi ko na lang matandaan kung kay Gloria ba yan o ano, basta matagal na, nakita ko nakalagay Kalayaan. Yung iba nakikita ko nakalagay Pilipinas. Pero yung ganyan, commemorative plate number 7, na naka-numero sa mga senador, parang katarantaduhan na commemorative plate yan. Di ba na Emilda Talaugon, ang mga senador piling hari, mayayabang, wala namang magawa sa bayan, pinapanawagan nga i-abolish daw yung Kongreso. Parang ang mas dapat yatang i-abolish ang Senado. Kasi ang mga senador, ngayon, lalo na ngayon, karamihan ang pinagtatanggol mga kriminal. Randy Chinel, shoutout po, at Ate Corazon Duyugan. Ayan, na-miss ko kayo ha. Ayan nyo, itong mga susunod na araw po, lagi tayong magla-live. At bukas naka-live ako, Quadcom. hindi, wala doon yung enforcer ng SAIC. Ang humarap lang sa amin kanina bukod sa mga officials ng LTO ay itong driver, isang official ng Orient Pacific Corporation at yung kanilang lawyer. Yun lamang yung humarap sa amin kanina, Sherry. Hindi na ba natin naitanong sino yung sakay nilang investors? Investors Oo, pa hindi. talaga kasi madilim eh. So, hindi nila dinivulge kung yung informasyon kung sino ba itong mga ito, enforcer lamang, at tinanong din namin kung may liability ba itong mga ito kasi di umano, according to the enforcer, ay nag-dirty finger itong pasahero na ito, di ba? Yung pasahero na katabi ng driver. Oo, kung yun ay yung pasaherong katabi ng driver, well, regardless, dahil pasahero ito, ay wala raw itong liability. Kahit nag-dirty finger. Oo, walang liability. At ang may liability Wala talaga. Kahit na nagmura pa yan. lang talaga dito sa incident na ito ay yung driver at yung may-ari ng sasakyan. Unless na yung lady enforcer ang magkakaso sa kanila. Kasi di ba, Tama yun. muntik na nga siyang mabangga at ganun pa yung pagtrato sa kanila, binastos pa, walang respeto, pwede rin. That's the side naman ng MMDA. Tama ba, Gerard? Hindi sa- MMDA ang involved dito. SAIC. Tama ka, Cheryl. Magandang itanong yun. Kung meron bang liability rin yung pasahero na isa. Kasi parang parang kang hindi mo ginagalang yung officer of the law, yung traffic enforcer na nagpapatupad lamang ng batas trapiko. So magandang itanong yun sa SAIC kung anong balak nilang gawin dito sa incidenteng ito. Alright, patuloy na lamang natin babantayan yung development nga nitong kasong ito. Ayan di ba? Senator Sherwin Gatchalian, kung ako sa'yo, asikasuhin mo to. Di ba? Magsalita ka. Ipaliwanag mo bakit nagkaroon ng ganitong pangyayari na involve ang sasakyan ng inyong kumpanya. At bakit gumagamit ng numero 7 ang sasakyan ng inyong kumpanya, tapos sabi commemorative plate daw ito ng LTO. Di ba? Parang ang dating, pinaglalaban mo nga ang aming mga karapatan sa Senado, nag-iimbestiga kayo laban dito sa mga pogo, di ba? Mga tungkol sa mga tsekwa, tungkol sa kaya ano pangalan nito? Guwaping kay Mayor. Di ba? Pero yung pala
kumpanya nyo mismo, yung mga ganitong simpleng batas trapiko, driver nyo, tauhan nyo, hindi kayang sumunod sa napakasimpleng traffic rules. Diba? Hindi nyo po ba kayang disiplinahin ang inyong mga tauhan? Kasi tauhan nyo na rin to dahil kung kayo ay kasakali dyan sa kumpanya na yan, yung Orient na yan, ibig sabihin tauhan nyo rin to. Tauhan ng kinabibilangan ninyong kumpanya, suhituhin po ninyo, lalo na yung mga ganitong tao na ipapahamak ang inyong pangalan. Diba? Sana ma-actionan yan ni Senator Sherwin Gatchalian dahil maganda na yung pangalan nila maayos ang pangalan nila. Tapos may involved sa ganitong, actually ito walang kapararakan to, dapat nagpatikit na lang, di ba? Di ba? Lumaki pa tuloy. Tama si Pogi kanina, di ba? Lumaki lang. Di dapat nagpatikit na lang. Naku talaga naman Yan nga yung sinasabi ni Senator Bato. Diba? Happens. So ngayon po, punta naman po natin etong isang topic natin. Ito, umpisahan po natin dito sa balita na ito.